Ang lumpo mong ama ay sumisira sa imahe natin. Ipasok mo siya sa home for the aged. O makikipaghiwalay ako sa'yo at ipapaanul ko ang kasal natin. Deklara ng asawa ko sa mismong housewarming ng bahay na binili ng ama ko. Natahimik ang mga bisita at ang papa ko na nasa wheelchair ay biglang nagsalita ng mahina. Bago tayo magpatuloy sa kwento, nakikiusap po ako, i-like ninyo ang video na ito, mag-subscribe sa channel at isulat sa comments kung taga saan kayo. Napakahalaga ng suporta ninyo para sa akin. Maligayang pakikinig. Nahirapang itago ni Elena ang matamis na ngiti habang pinagmamasdan ang sinag ng araw na tumatagos sa malaking salamin na bintana ng kanilang sala na nagbibigay liwanag sa bagong pakintab na sahig na kahoy. Ang bagong bahay nila. Hindi kondo, hindi inuupahang apartment sa Maynila, kundi isang tunay at sariling bahay sa isang tahimik na subdivision sa Antipolo. 2 palapag, may maliit na hardin sa labas, at napaka-presko ng hangin ibang-iba sa nakakasakal na sikip ng dati nilang inuupahan sa syudad. Ano, nagustuhan mo ba? Narinig niya ang boses ng kanyang asawa mula sa likuran. Niyakap ni Stan ang kanyang mga balikat at idinikit ang pisngi sa kanyang buhok. Ngayon, isa na tayong tunay na don at donya ng sarili nating bahay. Perpekto ito, buntong hininga ni Elena, sumasandal kay Stan. Mas maganda pa kaysa sa mga drawing ko sa plano. Isang arkitekto si Elena at siya mismo ang nag-ayos ng disenyo ng bahay, nagdagdag ng mga detalye upang ang bahay na ito ay hindi lang maging simpleng istruktura, kundi maging isang tunay na tahanan at pugad nila. Si Stan, na nagtatrabaho bilang sales manager sa isang malaking kumpanya ng mga sasakyan, ay palaging sumusuporta sa kanya. Hinahangaan nito ang kanyang panlasa at parang batang tuwang-tuwa sa bawat bagong detalye ng bahay. Sa isang sulok ng sala, malapit sa bintanang hindi pa nabubuksan ng buo, nakaupo sa kanyang bago at pasadyang wheelchair ang ama ni Elena, si Mang Victor. Tahimik siyang nakatingin sa hardin sa labas at mahirap basahin sa kanyang mukha kung ano ang kanyang iniisip. 2 taon na ang nakalipas, nang isang malagim na aksidente sa sasakyan ang humati sa buhay niya, ang bago at ang pagkatapos. Bago ang aksidente, isa siyang matagumpay na negosyante, may-ari ng isang maliit ngunit matatag na construction firm, isang byudo na mag-isang nagpalaki sa kanyang kaisa-isang anak na babae. Masigla, malakas ang boses, siya ang sentro ng mundo ni Elena. Pagkatapos ng aksidente, naging isang tao siyang paralisado ang mga binti. Napilitang ibenta ang kanyang kumpanya at ang kanyang maluwang na bahay sa Quezon City upang mabayaran ang lahat ng bill sa ospital at rehabilitasyon. Mula sa perang ito, sa natirang halaga matapos ibenta ang lahat ng kanyang ari-arian, nabili ang bahay na ito sa Antipolo. Desisyon niya ito. Ayaw kong maging pabigat sa inyo, sabi niya noon kina Elena at Stan. Bibili tayo ng bahay sa labas ng Maynila para sapat ang espasyo para sa ating lahat. Presko ang hangin doon. At ikaw, Elena anak, magkakaroon ka ng sariling hardin para sa mga halaman mo. Para kay Elena, hindi lang ito isang napakabukas palad na regalo. Ito ay pagkakataon upang masuklian ang lahat ng pagmamahal at pag-aaruga ng kanyang ama para mabigyan siya ng ginhawa at ipakitang siya pa rin ang haligi ng kanilang maliit na pamilya kahit pa nakakulong na siya sa silyang degulong. Bumukas ang pinto ng sala at pumasok si Aling Carmen. Ang ina ni Stan matangkad, tuwid ang tindig, laging naka-makeup at ayos ang buhok at may matalim na mga mata. Para kay Elena, palagi siyang mukhang isang general na nakapalda. Ang asawa ni Aling Carmen, isang tahimik at simpleng inhinyero, ay namatay 10 taon na ang nakararaan. Simula noon, ibinuhos na niya ang lahat ng atensyon at kontrol sa kanyang kaisa-isang anak. Aba, anong masasabi ko? Simula niya, tinitingnan ang kabuuan ng sala ng may mapanuring mata. Hindi na masama para sa isang bahay sa probinsya. Pwede na, kahit na, syempre, medyo madilim at walang buhay. Kung ako dyan, dadagdagan ko ng ilaw o baka mga malalaking salamin para magmukhang sosyal. Nanahimik si Elena, palaging may nakikitang mali si Aling Carmen. Nang magpakasal sila ni Stan 5 taon na ang nakalipas, hindi ito pabor sa pinili nilang hotel para sa reception. Nang ma-promote si Elena, sinabi ng biyenan niya na ang mga matinong babae ay nag-iisip ng pag-aanak, hindi puro karera. Ma, si Elena mismo ang nag-design niyan. Maganda ang taste niya, mahinahong sagot ni Stan, ngunit wala na ang dating sigla at kumpiyansa sa boses nito.
Sa paglipas ng mga taon, natuto na si Stan na umiwas sa direktang pagtatalo sa kanyang ina. Binaliwala ni Aling Carmen ang sinabi ng anak. Lumapit siya sa pwesto ni Mang Victor at tiningnan ito mula ulo hanggang paa. Victor, komportable ka ba dyan sa sulok na yan? Hindi ba masyadong madilim? At saka, napakalaki naman at napakaitim ng wheelchair mo. Hindi bumabagay sa kulay ng bahay. Sumisira sa aesthetic. Dapat humanap kayo ng mas mapusyaw ang kulay, yung mas manipis at maganda tingnan. Iyon ang unang pakiramdam ng panlalamig na gumapang sa likuran ni Elena sa loob ng bago at amoy pintura pa nilang bahay. Ang mga salita ng biyenan niya ay sinabi ng may matamis na ngiti, ngunit para itong sampal. Hindi sumagot ang kanyang ama. Napahigpit lamang ang hawak nito sa armrest ng wheelchair. May point si Mama. Pa, biglang sabi ni Stan, nakatingin sa biyenan niyang lalaki. Hahanapan ka namin ng mas modernong modelo. Ang dami ng bago ngayon. Naramdaman ni Elena ang panisikip ng kanyang dibdib. Tiningnan niya ang kanyang asawa. Umaasang makakakita ng suporta sa mga mata nito, ngunit ang nakita lamang niya ay ang kagustuhang mapatakpan agad ang nakakailang na sandaling iyon at pagbigyan ang ina nito. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang bagong buhay nila sa bahay na pinangarap niya ay baka maging malayo sa inasahan niya. Ang tensyon na dati ay paminsan-minsan lang lumalabas sa dati nilang apartment sa Maynila ay tila mas lalala rito sa malaking espasyong ito. At ang sentro ng tensyong ito ay hindi siya at hindi si Stan, kundi ang kanyang tahimik at walang kalaban-labang ama. Ang mga unang linggo sa bagong bahay ay parang isang magulo, ngunit masayang panaginip. Pagbubukas ng mga kahon, pag-aayos ng mga muebles, pabalik-balik sa mga hardware at mall para bumili ng mga kurtina at ilaw. Sinikap ni Elena na gawing maaliwalas at puno ng pagmamahal ang espasyo. Unti-unti na ring nasasanay ang kanyang ama. Madalas siyang tumambay sa lanai, nagbabasa ng mga libro, o pinagmamasdan ang hardin kung saan nagsimula nang magtanim si Elena ng mga buganvilya at santan. Pakiramdam ni Elena, nakabubuti sa ama niya ang sariwang hangin at bagong kapaligiran. Mabuti na lang at sa Maynila nakatira si Aling Carmen, ngunit tuwing weekend ay dumadalaw ito na parang may inspeksyon. Bawat pagbisita nito ay nagiiwan ng pait kay Elena. Elena, Hija, sino ba naman ang nagsasabit ng ganyang mga kurtina sa sala? Sabi nito, habang nandidiring hinahawakan ang dulo ng telang linen. Mukhang mumurahin, mukhang kurtina sa kubo. Kailangan dito yung makakapal na velvet, yung nagmumukhang mayaman at may klase. Ma, minimalist eco style po yan. Yan po ang uso ngayon, paliwanag ni Elena. Ang uso ay kung ano ang mukhang mamahalin at desente, pagputol ng biyanan, at agad na bumaling sa anak nito. Stan, anak, ayaw mo naman sigurong isipin ng mga katrabaho mo kapag bumisita sila rito na wala kayong taste, di ba? Si Stan, gaya ng dati, ay nagtangkang mamangka sa dalawang ilog. Elena, baka may point din si Mama. Tingnan natin yung ibang options. Maganda rin naman ang velvet. At ganoon ang nangyayari sa lahat ng bagay. Ang painting na isinabit ni Elena sa pasilyo ay masyadong weird. Ang carpet sa kwarto ay mabilis daw dumumi, at ang mga plato't baso na binili niya ng may pagmamahal ay masyadong pang-araw-araw lang. Unti-unti, napansin ni Elena na ang mga gamit niya at ang kanyang mga dekorasyon ay tahimik na nawawala at napapalitan ng ibang mga florera, figurin, at table runner na dinadala ni Aling Carmen. Nagdagdag lang ako ng kaunting class. Inosenteng paliwanag nito, para naman magmukhang kagalang-galang ang bahay. Isang gabi, matapos ang isa na namang pagbisita ng biyenan niya, hindi na nakapagpigil si Elena. Stan, hindi ko na maintindihan ang nangyayari. Bahay ba natin ito o extension ng bahay ng mama mo? Pinapalitan niya ang mga gamit at pinupuna lahat ng ginagawa ko. Nakasandal si Stan sa sofa, nakatutok sa kanyang laptop. Hindi man lang niya iniangat ang kanyang ulo. Elena, wag mo namang palakihin. Gusto lang tumulong ni Mama. Maganda ang taste niya. Mas matanda siya. Mas may karanasan. May taste din ako. Nanginig ang boses niya. Arkitekto ako. Baka nakakalimutan mo. Ako ang nag-design ng bahay na ito. E di ikaw na. Sa wakas ay iniangat nito ang paningin. At may inis sa boses nito. Ikaw ang nag-design. Pero lahat tayo nakatira rito. At mahalaga rin ang opinyon ng mama ko. Pamilya natin siya. Pamilya rin natin ang papa ko. Pero bakit parang walang pakialam ang kahit sino sa opinyon niya? Palagi niyo siyang binabalewala na parang piraso ng muebles. Hindi totoo yan. Bulong ni Stan
at bumalik sa pag-type sa laptop. Tahimik lang talaga ang papa mo. Anong pag-uusapan namin? Tahimik na lumabas ng kwarto si Elena para hindi siya tuluyang maiyak. Pumunta siya sa hardin. Ang malamig na hangin ng gabi ay bahagyang nagpakalma sa kanya. Lumapit siya sa lanai kung saan nakaupo ang ama niya sa wheelchair. Hindi ito natutulog, nakatingin lamang sa mga bituin. Pa, narinig mo ba lahat? Mahinang tanong niya. Dahan-dahang lumingon ang ama niya. Narinig ko. Huwag kang mag-alala anak. Ang mahalaga ay hindi kayo nag-aaway ni Stan. Pero hindi to patas pa. Unti-unti kanyang pinapalayas sa sarili mong bahay. Walang makakapagpalayas sa akin. May hindi inaasahang tatag sa boses nito. Mga ingay lang yan. Parang hangin. Kailangan mo lang palipasin. Ngunit lalong lumalakas ang hangin. Kasabay ng mga labanan sa bahay, na-stress din si Elena sa trabaho. May hawak siyang malaking proyekto ang pagpapaayos ng isang lumang mansyon para sa isang napakaselan at mayamang kliyente. Palagi itong nagbabago ng isip, tumatawag kahit anong oras ng gabi, at humihingi ng mga imposibleng bagay. Nahahati ang katawan ni Elena sa trabaho, sa bahay, at sa pag-aalaga sa ama niya. Hindi man lang nag-alok ng tulong si Stan, palagi itong ginagabi sa opisina, at pag-uwi ay nagkukulong na lang sa kanyang kwarto, sinasabing pagod siya. Isang araw, pag-uwi galing sa meeting sa kliyente, pagod at mainit ang ulo, naabutan ni Elena sa sala ang isang kakatuwang eksena. Nakayuko sina Aling Carmen at Stan sa blueprint ng bahay na nakalatag sa mesa at masiglang nag-uusap. Dito natin ilalagay ang billiard room, sabi ng biyenan niya, nakaturo sa plano. At itong pader na ito pwedeng gibain para idugtong sa lanai. Pwedeng gawing indoor garden. Anong indoor garden? Nagtatakang tanong ni Elena, sabay lapit. Anong billiard room? Tiningnan niya ang plano at biglang nanlamig. Nakaturo si Aling Carmen sa kwarto ng ama ni Elena sa unang palapag. Naisip kasi ni Mama na mas magiging okay ang papa mo sa second floor. Nagmamadaling paliwanag ni Stan, iniiwasan ang mga mata niya. Mas maliwanag ang kwarto doon at mas maganda ang view sa bintana. Pero walang rampa papuntang second floor, sigaw ni Elena. At hindi nakadesign ang banyo doon para sa naka-wheelchair. Paano siya aakyat at bababa? E di magpapakabit tayo ng stairlift. Kaswal na sagot ni Aling Carmen. Marami ng ganyan ngayon. At mababakante ang buong ground floor. Hindi magandang tingnan na ang kwarto ng isang baldado ay katabi ng sala. Sumisira sa kabuuang aura ng bahay kapag may bisita. Tiningnan ni Elena ang mayabang na mukha ng biyenan niya at ang nakukonsensyang mukha ng asawa. Ang lamat na nagsimula noong unang araw nila rito ay nagiging isang malaking bangin. Napagtanto niya na hindi na ito tungkol sa mga kurtina o florera. Tungkol na ito sa pagtaboy sa ama niya, sa pag-agaw sa espasyo, at sa pagpapatunay kung sino talaga ang nasusunod sa bahay. At ang asawa niya, ang mahal niyang si Stan, ay kumampi sa ina nito. Kailangan nating magpa-housewarming, deklara ni Aling Carmen pagkaraan ng isang linggo habang nagla-lunch sila ng linggo. Sinabi niya iyon sa paraang parang nagbababa ng utos ang isang reyna. Panahon na para ipakita natin sa mga tao ang maganda nating bahay. Si Elena, nakasalukuyang hinihiwa ang karne para sa ama niya, ay napahinto. Ang ideya na magkaroon ng party ngayon, kung kailan sobrang bigat ng tensyon sa bahay, ay tila isang kahibangan. Ma, baka pwedeng sa susunod na lang. Maingat na simula ni Stan. Hindi pa tayo masyadong nakakapag-ayos. Marami pang maliliit na detalye na kailangang tapusin. Kakalokohan! Putol ng ina niya. Nasa perpektong kondisyon na ang bahay. Kailangan nating imbitahin ang mga importanteng tao. Ang boss mo, si Stan, si Sir Paulo at ang asawa niya, pati na ang mga kumare ko sa club, sina Tita Nena at Tita Vanyi. Marunong silang kumilatis ng magandang bahay, maa-appreciate nila to. Naramdaman ni Elena ang panliliit sa kanyang loob. Ipakita sa mga tao ang maganda nating bahay. Ang boss mo, ang mga kumare KO. Sa listahan ng mga bisita, walang mga kaibigan ni Elena, walang mga katrabaho niya, walang kahit sino mula sa kanyang mundo. Hindi ito pagdiriwang para sa kanila, kundi isa na namang pagpapasikat at pagyayabang ni Aling Carmen. Sa tingin ko magandang ideya yan, biglang sabi ni Stan matapos makita ang nakangiting mukha ng ina. Makakatulong to sa karir ko. Nagpapahiwatig si Sir Paulo na gusto niyang makita kung paano tayo nakapag-settle down. Tahimik na inilapag ni Elena ang plato sa harap ng ama niya. Bahagyang umiling si Mang Victor.
na tila sinasabing, hayaan mo na, walang mangyayari kahit makipagtalo ka. Buong gabi, pakiramdam ni Elena ay isa siyang estranghero. Masiglang naglilista ng mga bisita sina Stan at ang ina nito, nag-uusap kung anong ipapakain at nagtatalo kung anong wine ang ihahain. Nakaupo lang si Elena sa tabi. Walang ganang nagbubuklat ng magazine, nagkukunwaring walang pakialam. Ngunit sa loob niya ay namumuo ang matinding tampo. Naalala niya ang sarili nilang kasal, 5 taon na ang nakalipas. Noon, nagparaya rin siya. Imbes na isang simpleng dinner, kasama ang mga pinakamalalapit na kaibigan at pamilya tulad ng pinangarap niya. Nag-grand reception sila sa isang sikat na hotel na may mga host at kung ano-anong palaro dahil ganun daw ang dapat. At ano na lang ang sasabihin ng ibang tao. Noon din, sinabi ni Stan na gusto lang ng mama niya kung ano ang pinakamabuti. Bakit palagi na lang akong nagpaparaya? Isip niya habang nakatingin sa masasayang mukha ng kanyang asawa at biyenan. Sobrang sabik sila at parehong-pareho sa kagustuhang magpasikat. Parang sila ang totoong pamilya at siya ay isang pansamantalang bisita lang na napadaan sa kanilang hapagkainan. Kalaunan, nang umalis na si Aling Carmen, sinubukan muling kausapin ni Elena ang asawa niya. Stan, ayoko ng party na to. Kahit hindi muna ngayon. May tensyon pa sa atin. At hindi rin maganda ang pakiramdam ni Papa. Kaya nga kailangan nating mag-party. Mabilis na putol ni Stan nang may sigla. Para maiba naman ang aura, marelax tayo. Elena, bakit ba ang shay mo? Lumipat na tayo sa isang magarbong bahay. Dapat magsaya tayo, hindi yung nagmumukmok sa loob. Nagsasaya ako. Mahinang sagot niya. Pero gusto ko sanang party natin ito. Hindi isang show para sa mama mo at sa mga kaibigan niya. Bakit hindi natin imbitahin ang mga kaibigan ko? Sina Nadine at ang asawa niya, yung mga dati kong katrabaho. Napaismit si Stan. Yung mga kaibigan mo, masyadong jologs at simple, alam mo na? At dadating dito si Sir Paulo, yung management. Parang nakakahiya naman. Maganda sana kung sa ibang araw na lang natin sila tawagin. Mag-ihaw-ihaw na lang tayo, yung simpleng inuman lang. Simpleng inuman. Jologs. Nakasakit ang mga salitang iyon. Ang mga kaibigan niya, nakasama niya sa hirap at ginhawa, na sumuporta sa kanya noong naaksidente ang ama niya, ay bigla na lang naging hindi karapat-dapat na makasama. Paano ang papa ko? Tanong ni Elena. Nakatingin ng diretso sa mga mata nito. Hindi rin ba siya karapat-dapat na makasama ni Sir Paulo? Umiwas ng tingin si Stan. Ano ka ba? Nag-uumpisa ka na naman. Iba ang papa mo. Siya ang may-ari ng bahay. At the end of the day, ngunit walang kasiguraduhan sa boses nito. Na-realize ni Elena na iyon ang pinakamalaking problema ng asawa niya. Ang ama niya na nasa wheelchair, tahimik, at nakahiwalay sa kanila, ay hindi pasok sa imahe ng perpekto at matagumpay na pamilya na pilit nilang pinapalabas para sa mga bisita. Nang gabing iyon, matagal bago nakatulog si Elena. Nakahiga siya at pinakikinggan ang pantay na paghinga ni Stan. Dati, ang tunog na ito ang nagpapakalma sa kanya at nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad. Ngayon, parang nanggagaling iyon sa isang estranghero. Bumangon siya at lumapit sa bintana, sa hardin na naiilawan ng buwan. Tahimik at payapa ang lahat. Tiningnan niya ang bintana ng kwarto ng ama niya sa baba. Nakabukas pa ang dim light. Hindi rin ito natutulog. Gusto niya sanang bumaba at tumabi rito, tulad noong bata pa siya, at manahimik na lang. Ngunit hindi siya bumaba. Nahihiya siya. Nahihiya siyang hindi niya maprotektahan ang ama niya sa mismong bahay nito. Nahihiya siya na hinayaan niya ang asawa niya at ang ina nito na gawing isang palabas ang kanilang buhay. Ang ideya ng housewarming na ito ay naging hudyat para kay Elena na hindi na siya pwedeng magbulag-bulagan. Ang party na ito ang magiging hangganan ng kanyang pasensya o simula ng isang bukas na giyera at kinikilabutan siyang isiping hindi pa siya handa para sa alinman dito. Mahal pa rin niya si Stan at umaasa pa ring magigising ito na maaalala nito kung paano ang naging buhay nila bago nagdesisyon ang ina nito na kontrolin ang lahat. Ang manipis na pag-asang ito ang nagtulak sa kanya na magparaya ulit, pero nararamdaman niyang malapit na siyang sumabog. Ang paghahanda para sa housewarming ay naging parang isang operasyong militar na pinamumunuan ni Aling Carmen. Araw-araw na itong pumupunta at ang bahay ay napuno ng kanyang malakas na boses at ng matapang na amoy ng kanyang pabango. Elena, nag-book na ako ng catering.
Hindi naman natin pwedeng ipakain kay Sir Paulo ang mga niluluto mong menudo, deklara niya sa unang araw pa lang. Kinontrata ko ang sikat na catering service. Alam nila kung paano ang mga VIP na party. May pika-pika, may carving station, everything is first class. Si Elena, na nagpaplano sanang magluto ng kanyang special na kaldereta at lechon belly, ay tahimik na tumango na lamang. Walang kwenta ang makipagtalo. Bawat gabi ay nagiging larangan ng digmaan. Classical na music ang dapat ilagay. Yung relaxing lang, sabi ni Aling Carmen habang nag-i-scroll sa Spotify ni Stan. Wala nang mga rock o OPM mo diyan, Stan. Pero pareho po kaming mahilig sa mga OPM bands, subok ni Elena. Elena, may point si Mama. Mabilis na sang-ayon ng asawa. Classical music? Mas mukhang mayaman. Naramdaman ni Elena na dahan-dahan ngunit siguradong itinataboy siya palabas sa sarili niyang bahay, sa sarili niyang buhay. Ang kanyang opinyon ay wala ng halaga. Naging sunod-sunuran na lang siya? O mas malala, naging pabigat sa malalaking plano ng biyenan niya. Lalong tumitindi ang tensyon araw-araw. Isang araw, nagkaroon sila ng malalang pag-aaway. Nalaman ni Elena na nag-hire pala si Aling Carmen ng professional cleaning service para linisin ang buong bahay bago ang party. Pero ako na sana ang maglilinis ng lahat. Sigaw niya nang makita ang mga babaeng nakauniporme sa loob ng bahay nila. Hija, hindi mo kaya yan. Nakangiting pangiinsulto ng biyanan. Kailangan dito ng mga profesional para walang ni isang alikabok o dumi na makita. Image. Elena. Lahat ay tungkol sa image. Kinagabihan, ibinuhos ni Elena ang inis kay Stan. Nagdedesisyon siya nang hindi ako kinakausap. Kumikilos siya na parang siya ang may-ari ng bahay na ito. At ikaw, nakanganga ka lang. Anong gusto mong sabihin ko? Sumabog na rin si Stan, na gusto ng mama ko na maging malinis at maganda ang bahay natin bago dumating ang boss ko. Dapat magpasalamat ka pa sa kanya. Palagi ka na lang nagrereklamo. Nagrereklamo ako kasi binabaliwala niyo ako. Sigaw ni Elena. Nararamdaman ang mga luhang namumuo sa mata niya. Ako at ang papa ko. Napansin mo ba kung paano siya makipag-usap sa papa ko? Parang walang tao diyan. Tumigil ka na, sigaw ni Stan. Nirerespeto ng mama ko ang papa mo. Sadyang, masigla lang talaga si mama at tahimik ang papa mo. Magkaibang tao sila. Palagi mong pinalalaki ang mga bagay-bagay. Iyon ang una nilang totoong pag-aaway sa bagong bahay. Nagsigawan sila at nakita ni Elena kung paano nawala ang pagmamahal sa mga mata ni Stan na napalitan ng malamig na inis. Matapos ang pag-aaway na iyon, 2 araw silang hindi nag-usap. Sa guest room natulog si Elena at hindi man lang sinubukan ni Stan na makipagbati. Ang kaisa-isang tao na maaari niyang kausapin ay ang ama niya. Tuwing gabi, habang nagkukulong si Stan sa kwarto at tahimik ang buong bahay, pinupuntahan niya ito sa lanai. Pa, hindi ko na kaya, pag-amin niya isang gabi. Nakaupo sa sahig malapit sa wheelchair nito. Gusto ko nang iwan ang lahat at umalis dito. Saan tayo pupunta? Kalmadong tanong nito, hindi inaalis ang tingin sa madilim na hardin. Hindi ko alam. Baka umupa ng maliit na apartment. Paano ang bahay na to? Isasama kita. Dahan-dahang umiling si Mang Victor. Hindi solusyon ang pagtakas, anak. Bahay mo ito. Bahay natin ito. Hindi ka dapat umaalis dito. Pero paano tayo titira rito? Hindi na nakikinig si Stan sa akin. Kontrolado na siya ng mama niya. Kung ganoon, kailangan nating gumawa ng paraan para makinig siya. Sa unang pagkakataon, lumingon ito sa kanya. At sa mga mata nito, hindi kahinaan ng isang matanda ang nakita niya, kundi isang pamilyar at matapang na determinasyon. Minsan, para mapatay ang apoy, kailangan mo itong hayaang lumaki at tupukin ng lahat. Hayaan mo silang mag-party. Hayaan mo silang magdrama. At tayo. Manonood lang tayo. Medyo kumalma si Elena sa mga salita ng ama niya. Nagdesisyon siyang sundin ang payo nito, ang umiwas at magmasid. Tumigil na siya sa pakikipagtalo. Tumigil sa pag-aalok ng tulong. Laking tuwa naman ni Aling Carmen. Kinuha niya ang buong kontrol sa pag-aayos. Isang araw bago ang housewarming, nagtatrabaho si Elena sa kanyang proyekto. Tumawag na naman ang kliyente niya dala ang mga bagong henyo na ideya, kaya kinailangan niyang baguhin agad ang mga drawing niya. Dahil sa pagkababad sa ginagawa, hindi niya namalayang pumasok pala ang biyanan niya sa home office niya. Busy?
Puno ng pang-iinsulto ang boses ni Aling Carmen. At bukas ay darating na ang mga bisita. Nakapaghanda ka na ba, kahit man lang matinong damit? Opo, sagot ni Elena na hindi humihiwalay ang tingin sa monitor. Sana naman hindi maong. Kailangan mong mag-ayos na aakma sa estado ng asawa mo. Dapat ikaw ang palamuti niya, hindi yung mukha kang probinsya ng yaya. Binaliwala ni Elena ang patutsada. Nga pala, tungkol sa bukas, patuloy ng biyenan niya na unti-unting nag-iba ang tono. Naisip ko ang tungkol sa papa mo. Napatingin ng diretso si Elena. Anong meron sa kanya? Alam mo na. Mahino? Alam mo? Mahino? Mga bisita. Ang gulo, ang ingay. Mahihirapan lang siya. Maraming taong hindi niya kilala. Baka mas maganda kung sa kwarto na lang siya mamalagi buong gabi. Dadalhan na lang natin siya ng pagkain at bubuksan ng TV para sa kanya. Mas magiging tahimik para sa lahat. Para sa kanya at para sa atin, umakyat ang dugo sa ulo ni Elena. So iyon pala ang plano nila. Itago na lang ang ama niya, na parang isang basurang nakakahiya, para hindi masira ang perpektong litrato nila. Hindi. Matigas na sagot niya, humaharap sa biyenan. Ang papa ko ay sasali sa party sa sala kasama ng lahat. Siya ang may-ari ng bahay na ito. Napangiwi si Aling Carmen. Mababakas sa mukha niya ang hindi matagong inis. Gusto ko lang naman sana ng nakabubuti para sa kanya. Pero kung mapilit ka, sige. Huwag mo sana pagsisihan. Lumabas ito. Naiwan ang amoy ng matapang nitong pabango at ang isang hindi nakatagong pagbabanta. Tiningnan ni Elena ang paglabas nito at napagtanto. Bukas ng gabi ang magiging paghuhusga. Ang bagyong matagal nang namumuo ay malapit nang sumalpok. Nagsimula ang araw ng housewarming nang may maliwanag na sikat ng araw na bihirang mangyari sa buwan ng Nobyembre. Ngunit kahit ang magandang panahon ay hindi nagawang pawiin ang mabigat na aura sa loob ng bahay. Mula pa kaninang umaga, pakiramdam ni Elena ay isa siyang dayuhan sa sariling okasyon. Si Aling Carmen, na nakasuot ng eleganteng pulang bestida, ay paruot parito sa bahay, naguutos sa mga waiter mula sa catering service. Yung mga plato dito, yung mga baso doon, hindi bagay yung florera dyan. Alisin nyo yan. Si Stan, na nakasuot ng bagong mamahaling barong at pantalon na pinili pa ng ina nito, ay nakabuntot lang sa kanya na parang alalay na halatang kinakabahan. Kabang-kaba ito sa pagdating ng mga boss niya at ipinaubaya na lang ng buo sa kanyang ina ang pag-aasikaso. Nagsuot si Elena ng simple, ngunit magandang dark blue na dress na bumabagay sa hugis ng katawan niya. Pagbaba niya sa sala, pinasadahan siya ng mapanuring tingin ng biyena niya. Masyadong simple, asik nito. Kung ako sa'yo, nagsukat ako ng mas matingkad at maglalagay ng alahas. Nasaan na yung kwintas na niregalo sa'yo ni Stan? Hindi po bagay sa dress na to, kalmadong sagot ni Elena. Lumapit siya sa kanyang ama. Nakasuot na ito ng kanyang paboritong polo barong at nakaupo sa wheelchair malapit sa bintana. Pa, okay ka lang? Okay lang anak. Handa nang humarap sa lipunan. Sinubukan nitong ngumiti, ngunit mababakas sa mga mata nito ang pagod. Napansin ni Elena na iniutos pala ni Aling Carmen na ipwesto ang wheelchair ng ama niya sa pinakadulong sulok ng sala, malayo sa main buffet table kung saan nandoon ang pagkain at inumin. Stan, bakit nandun nakaupo si Papa? Tanong niya sa asawa nang maabutan niya ito sa pasilyo. Wala siyang makikita doon at hindi siya komportable. Elena, huwag ka na magsimula. Reklamo nito. Inaayos ang kwelyo ng barong. Walang maiistorbo sa kanya doon. Walang matitisod sa wheelchair niya. Naayos na ni Mama ang lahat. Naayos na niya kung paano gawing invisible ang papa ko. Mapait na naisip ni Elena, ngunit hindi na siya nakipagtalo. Pagsapit ng 7:00, nagsimula nang dumating ang mga bisita. Ito ang mga tao mula sa mundo ni na Aling Carmen at Stan, mga ginang na nakasuot ng makakapal na alahas, mga lalaking may mamahaling relos na nag-uusap tungkol sa politika at stock market. Pakiramdam ni Elena sa pagdiriwang na ito ay isa siyang alien. Mekanikal siyang ngumingiti, nakikipagkamay, tumatanggap ng mga pagbati, ngunit ang isip niya ay lumilipad sa malayo. Pinagmasdan niya ang asawa niya. Tuwang-tuwa si Stan sa sitwasyon. Nagbibiro ito, tumatawa, nag-aalok ng wine, at pilit kinukuha ang atensyon at papuri ng mga katrabaho. Ang boss nitong si Sir Paulo, isang malaking lalaki na namumula ang mukha,
ay tinapik siya sa balikat. Aba, nagulat mo ko, Stan. Ang ganda ng bahay. Halatang asensado ka na talaga. Namula sa tuwa si Stan. Nakita ni Elena kung gaano kahalaga kay Stan ang papuring iyon, ang pagkilalang iyon. At para makuha ito, handa siyang gawin ang lahat. Kahit pa ang magtaksil sa sariling asawa at biyanan, napakabagal ng paglipas ng gabi. Tahimik lang ang ama niya sa halos buong oras. Paminsan-minsan lang bumabati sa iilang bisita na naglakas loob na lumapit sa kanyang sulok. Ilang beses siyang pinuntahan ni Elena, dinalhan ng pagkain, at tinanong, "May kailangan ka ba pa?" "Okay lang ako, anak. Huwag mo kong alalahanin." Mahinang sagot nito. "Magmasid ka lang." Bandang 9:00, napansin ni Elena na hinila ni Aling Carmen si Stan papunta sa indoor garden. Hindi niya marinig kung ano ang pinag-uusapan nila, pero nakita niyang nanigas ang mukha ng asawa niya. Nagpapaliwanag ang biyenan niya nang may mariing kumpas ng kamay, habang nakayuko lang na nakikinig si Stan. Sa isang pagkakataon, umangal si Stan, pero mabilis siyang pinutol ni Aling Carmen at tuluyan na itong tumango ng pasuko. Naramdaman ni Elena ang malamig na kilabot sa likod niya. May masamang mangyayari. Pagbalik nila sa sala, maputla si Stan at iniiwasan ang tingin ni Elena. Lumapit ito sa minibar at inisang lagok ang isang baso ng whiskey. Tapos isa pa. "Stan, wag na kaya?" Mahinang sabi ni Elena, sabay lapit sa kanya. "Lasing ka na. Wag kang makialam." Magaspang na sagot nito. "Alam ko ginagawa ko." Lumayo ito at sumali sa grupo ng mga lalaking malakas na nagtatawanan. Pinapanood siya ni Aling Carmen nang may mapang-asar at tagumpay na tingin. Nakuha niya ang gusto niya. Handa na ang anak niya. Lumapit si Elena sa ama niya. "Pa, natatakot ako." "Huwag kang matakot." Ipinatong nito ang kamay nito sa ibabaw ng kamay niya at nagulat siya sa higpit ng hawak nito. "Kahit anong mangyari, nandito ako." Sa sandaling iyon, marahang pinalo ni Aling Carmen ang kanyang wine glass gamit ang tinidor para makuha ang atensyon ng lahat. "Excuse me, konting atensyon lang po, mga bisita. Ang aking anak, ang nagmamay-ari ng magandang bahay na ito, ay gustong magbigay ng maikling mensahe." Lahat ay napatingin kay Stan. Nakatayo siya sa gitna ng sala, bahagyang umiikot-ikot, hawak ang baso. Namumula ang mukha niya at medyo nagwawala ang mga mata niya sa kalasingan. Tiningnan niya ang buong kwarto, tumitig kay Elena, at sunod sa ama nito. Sa bumalot na katahimikan, ang boses niya ay naging pilit na malakas. "Oo, may sasabihin ako." Simula niya, nabubulol pa ng kaunti. "Salamat sa inyong lahat na pumunta para makiselebrate sa amin. Matagal naming pinangarap itong bahay na to. Itong buhay na asensado." Tumigil siya para huminga. Pinigil ni Elena ang hininga niya. Pakiramdam niya ay may mangyayaring hindi na pwedeng bawiin. Tiningnan ng lasing na si Stan ang mga bisitang nananahimik. Ang mga mata niya ay huminto kay Elena at nakita doon ang magkahalong pait, galit at tila matinding puot. Si Aling Carmen, na nakatayo hindi kalayuan, ay ngumiti at tumango sa kanya, parang isang direktor na nagbibigay ng cue sa kanyang artista. "Gumagawa tayo ng bago at elitistang pamilya," patuloy ni Stan, at bawat salita ay halatang mabigat para sa kanya. Isang pamilya na dapat perpekto ang lahat. Magandang bahay, magandang trabaho, magandang sirkulo ng mga kaibigan. Huminto ulit siya. Natila kumukuha ng lakas para sa kanyang panghuling suntok. Sa ganitong pamilya, walang lugar para sa kapintasan. Walang lugar sa anumang sumisira ng ating imahe at nagdadala ng kahihiyan. Nagtataka nang nagkatinginan ang mga bisita. Ang iba ay napapubo na sa pagka-awkward. Nararamdaman na may paparating na iskandalo. Nakatayo lang si Elena na parang estatwa, mabilis na tumitibok ang puso sa dibdib. Naintindihan na niya kung saan papunta ito. Biglang lumingon si Stan sa direksyon kung saan nakaupo ang ama ni Elena sa wheelchair. Dinuro niya ito. "Ayan!" Sigaw ni Stan. "Ayan ang pinakamalaking problema." Bumagsak ang nakakabinging katahimikan sa buong sala. Walang ibang maririnig kundi ang mahinang musika mula sa speaker. Lahat ng mata, nagulat, na-shock, na-curious ay nakatutok kay Mang Victor. Nakaupo siya ng napakatuwid, hindi ibinababa ang kanyang paningin at diretsyong nakatingin sa manugang niya. "Stan, ano bang sinasabi mo?" Tinangkang pumigil ni Sir Paulo, ang boss niya, ngunit pinigilan siya ni Aling Carmen.
Hayaan niyo siyang magsalita. Malamig at kalmadong sabi nito. Nagsasabi ng totoo ang anak ko. Si Stan, na nilamon na ng alak at ng suporta ng kanyang ina, ay hindi na mapigilan. Humakbang siya palapit kay Elena. Tinitigan ito sa mukha. Pagod na akong magtiis. Nanginginig ang boses niya sa lasing na galit. Pagod na ako sa mga mapanghusgang tingin ng ibang tao. Sa awa nila, na sa sarili kong bahay ay may nakatirang lumpo. Lumingon siya sa mga bisita, tila humihingi ng suporta sa kanila. Maiintindihan niyo ba? Nag-iimbita kami ng mga importanteng tao rito sa bahay tapos ito. Nakakahiya ito. Pakiramdam ni Elena ay gumuho ang lupa sa kinatatayuan niya. Gusto niyang sumigaw. Sugurin ang asawa niya. Pero parang naging bato ang buong katawan niya. Wala siyang ibang magawa kundi panoorin ang asawa niya, ang taong minahal niya. Nalantaran siyang pinapahiya at binabastos ang ama niya sa harap ng maraming tao. Kaya naman, muling lumingon si Stan sa asawa niya. Ang mukha niya ay napangibabawan ng masamang ngiti. Binibigyan kita ng ultimatum ngayon din, sa harap ng lahat ng mga bisita natin. Huminto siya, ine-enjoy ang atensyong nakukuha niya. Ang lumpo mong ama ay sumisira sa imahe natin. Ipasok mo siya sa home for the aged, unggol niya. Nakahanap na ako ng magandang private facility, may nag-aalaga. Magiging maayos ang lahat. Ang pagkabigla ng mga bisita ay napalitan ng pangingilabot. May ilang babaeng napatakip ng bibig. Namula si Sir Paulo sa hiya at tumalikod. Kung hindi mo siya aalisin dito, binabaan ni Stan ang boses niya na naging isang nagbabantang bulong. Makikipaghiwalay ako sa'yo. Bukas na bukas din ipapaanul ko ang kasal natin. Hindi ako titira sa isang bahay kasama ang kahihiyang to. Sa katahimikang sumunod sa mga salita niya, isang katahimikang napakabigat na tila pwede itong hawakan nangyari ang bagay na hindi inaasahan ng lahat. Umalingaw-ngaw ang isang tahimik, kalmado, ngunit malinaw na boses mula kay Mang Victor. Hindi niya nilakasan ang boses niya, ngunit ang bawat salita niya ay tumatagos sa katahimikan na parang hagupit ng latigo. Hindi mo na kailangang gawin yan, iho. Lahat ay napalingon sa kanya. Napanganga si Stan. Si Aling Carmen, na kanina pa mukhang tuwang-tuwa na nanalo siya, ay biglang namutla. Mabagal na tiningnan ni Mang Victor ang mga gulat na bisita, saka ibinalik ang tingin sa manugang. Hindi mo na kailangang mag-file ng annulment at palayasin sa bahay ang kahihiyan, KO. Pag-uulit niya, binibigyang diin ang salitang ko. Dahil kayong mag-ina, ikaw, at ang nanay mo, ang aalis sa bahay na to, bukas na bukas din. Kumukurap-kurap si Stan, hindi makapaniwala sa narinig. Ano? Anong sinabi niyo? Nauutal niyang tanong. Mukhang nakalimutan mo ang isang maliit na detalye. Stan, patuloy ni Mang Victor sa parehong kalmado at nakakamatay na tono. Ang bahay na ito, kung saan pilit kang gumagawa ng elite na pamilya, ay binili gamit ang pera ko. At nakapangalan. Sa akin. Sa pagkakataong iyon, naglabas ng kakaibang ubo at ungol si Aling Carmen. Napahawak siya sa kanyang dibdib at dahan-dahang natumba sa sahig. Mama! Sigaw ni Stan at mabilis na dumalo sa ina. Nagkagulo ang lahat. Nagtayuan ang mga bisita. Sumigaw si Sir Paulo. Tubig! Kumuha kayo ng tubig! May tumawag ng ambulansya. Nakatayo si Elena sa gitna ng kaguluhang ito, nakatingin sa kanyang ama. Sa mga mata nito ay walang galit o tuwa ng pananalo, kundi walang hanggang pagod at sakit. Ngunit kasabay nito, may asero at tibay sa kanyang mga mata, ang tibay ng isang tao na nawalan man ng kakayahang maglakad, ay hindi kailanman nawalan ng dignidad. Ang pinaghirapang ilusyon ng isang matagumpay at perpektong buhay ay gumuho sa isang iglap, ibinabaon sa mga guho nito ang kanyang kasal. Dumating na ang rurok, at mas malala pa ito sa inasahan ni Elena. Napakabilis dumating ng ambulansya. Ang mga medik na nakasuot ng uniforme ay nagdala sa loob ng bahay ng amoy ng ospital at tensyon. Sinukatan nila ng BP si Aling Carmen, binigyan ng paunang lunas, at nang makitang inatake ito ng high blood dahil sa matinding stress, nagdesisyong dalhin siya sa ospital. Opo, dalhin na natin siya. Nanginginig at nawala na ng tuluyan sa kalasingan na sagot ni Stan habang inaalalayan ang ina sa stretcher. Kailangan niya magpahinga. Ibigay niyo sa kanya ang best na doktor. Ginamit ng mga bisita ang kaguluhan para mabilis na magpaalam at umalis isa-isa. Umaalis sila na iniiwasan ang tingin ni Elena na parang natatakot na mahawa sa kamalasan nila.
Ang mga mukha nila ay halo-halo ang hiya, curiosity, at lihim na pandidiri sa nangyari. Pagkaraan ng 15 minuto, walang tao sa bahay. Ang naiwan lang ay ang matapang na amoy ng pabango, ang mga natirang pagkain sa lamesa, at ang nakakabinging katahimikan. Bumalik si Stan mula sa labas pagkatapos isakay sa ambulansya ang ina at ang mga doktor. Mukha siyang lutang. Ang barong na kanina'y ipinagmamalaki niya ay lukot na ngayon at tila hindi na sa kanya. Elena, ako. Simula niya, pero naputol nang salubungin siya ng blankong tingin ni Elena. Walang sinabi ang asawa niya. Sa loob ni Elena ay parang isang tuyong disyerto. Walang luha, walang galit, walang sakit. Isang napakalamig at umuugong na kawalan. Lumapit si Elena sa wheelchair ng ama niya, tahimik na hinawakan ang mga handle, at itinulak ito papunta sa kwarto nito. Pa, kailangan mo nang magpahinga. Ikaw? Mahinang tanong ng ama. Ako rin. Inalalayan niya itong lumipat sa kama at kinumutan. Elena, anak, wag mong sisihin ang sarili mo. Sabi ng ama, hawak ang kamay niya. Wala kang kasalanan. Alam ko po, bulong niya. Lumabas siya ng kwarto at isinara ng mahigpit ang pinto. Nakatayo pa rin si Stan sa gitna ng nagulong sala. Elena, mag-usap tayo, pagmamakaawa nito. Lasing ako. Hindi ko sinasadya yung mga sinabi ko. Si Mama ang may kasalanan. Siya ang nag-udyok sa akin. Dahan-dahang lumingon si Elena sa kanya. Nasabi mo na lahat, Stan. Kanina, sa harap ng lahat, malakas at malinaw. Wala na tayong pag-uusapan. Pero hindi totoo yon. Hindi ko naman itinuturing ang papa mo na. Hindi mo itinuturing? Ngumiti siya sa unang pagkakataon ngayong gabi, at ang ngiting iyon ay nakakatakot. Anong ginawa mo para patunayan yan? Hinayaan mong bastusin siya ng nanay mo mula pa noong unang araw. Pumayag kang itago siya sa kwarto para hindi niya masira ang party mo. Ikaw habang matino ang pag-iisip at walang alak sa katawan, ay pumayag sa plano ng nanay mong palayasin siya sa kwarto niya at dalhin sa second floor na walang banyo para sa kanya. Kaya wag mong idahilan na lasing ka. Niluwagan lang ng alak ang dila mo kaya nasabi mo ang matagal na ninyong iniisip. Tahimik siyang magsalita, halos walang emosyon. At dahil dito, ay mas naging mabigat at masakit ang bawat salita niya. Napaatras si Stan na parang sinampal siya. Hindi totoo yan. Mahal kita. Mahal ko ang papa mo. Nirerespeto ko siya. Umalis ka na. Putol ni Elena. Ano? Lumayas ka na sa bahay na to. Ngayon din. Pero, saan ako pupunta? Gabi na, Lee. Nasa ospital ang mama ko. Hindi ko na problema yon. Pwede kang makitira sa mga kaibigan mo. Pwede kang mag-check-in sa hotel. Wala akong pakialam. Umalis ka na lang. Elena, hindi mo pwedeng gawin sa kinto. Asawa mo ko. Tumigil ka na sa pagiging asawa ko noong ipinagkanulo mo kami ng papa ko. Mag-impake ka na ng mga pinakakailangan mo ngayon. Yung iba, kunin mo na lang bukas. Sa sobrang tigas at buo ng boses ni Elena, naintindihan ni Stan na walang patutunguhan kung makikipagtalo siya. Nakayuko at tahimik siyang pumasok sa kwarto nila. Naririnig ni Elena kung paano niya binuksan ang cabinet at nagpadabog na naglagay ng damit sa duffel bag niya. Naiwan si Elena sa sala. Mabagal, na parang nananaginip, nagsimula siyang magligpit ng mga maruruming baso at plato sa lamesa. Parang makina na gumagalaw ang mga kamay niya, habang nagre-replay sa isip niya ang mga nangyari nitong mga nakaraang oras. Bawat salita, bawat tingin, inalala niya ang una nilang pagkikita, ang ngiti nito, ang mga mabatamis na salita. Saan napunta ang lahat ng yon? Paano napunta sa ganitong kasuklam-suklam na eksena ang pagmamahal nila? Nang bumaba si Stan bitbit ang bag niya, hindi man lang siya tiningnan ni Elena. Susi, sabi niya, inilalahad ang kamay. Tahimik na inalis ni Stan ang susi ng bahay sa keychain niya at inilagay iyon sa palad ng asawa. Napakalamig ng bakal. Elena, ano? Sinubukan niya sa huling pagkakataon. Paalam, Stan. Naglakad si Elena papunta sa pinto at binuksan ito. Tumayo ng ilang segundo si Stan sa pintuan. Nagmamakaawa ang mga mata, ngunit ang mukha ni Elena ay parang pader na walang emosyon. Lumabas si Stan at agad na isinara ni Elena ang pinto at ininlock ito. At saka lang, nang maiwan na siyang mag-isa sa buong katahimikan, siya napasalampak sa sahig. Nagsimulang manginig ang buong katawan niya. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan
ay tuluyan ng bumuhos na parang talon. Umiyak siya hindi dahil naaawa siya sa sarili niya, kundi dahil sa sakit na idinulot sa ama niya, sa pang-aalipustang kinailangan nitong tiisin. Iniyakan niya ang mga nasirang pangarap ng pag-ibig niya, ng kanyang kasal, ng mga plano nila. Iyon ang kanyang pinakamababang punto, ang pagkawasak, kung saan wala na siyang ibang pwedeng gawin kundi ang bumangon. At sa isang banda, sa gitna ng matinding lungkot at kawalan ng pag-asa, ay sumibol ang isang malamig at nagngangalit na determinasyon. Hindi na niya hahayaang may gumawa ulit nito sa kanya. Kailanman. Hindi na namalayan ni Elena kung kailan siya nakatulog. Sa tingin niya ay nakatulog siya doon mismo sa sahig ng pasilyo, nakakulot na parang isang inaping tuta. Nagising siya sa tindi ng lamig at pananakit ng buong katawan. Sa labas ng bintana, papasikat na ang kulay abong umaga. Nakakatakot ang katahimikan ng bahay. Tumayo siya, namanhid ang mga binti niya. Sa sala ay bakas pa rin ang gulo ng kahapon. Mga basong may natirang alak, mga nakakalat na tissue, bahagyang amoy ng tumapong wine. Parang set ng isang malagim na teleserye ang lahat. Unang ginawa niya ay silipin ang ama niya. Natutulog ito, kalmado ang paghinga. Dahan-dahang inayos ni Elena ang kumot nito at lumabas ng tahimik. Sa kusina, automatiko siyang nagtimpla ng kape. Ang mainit na tasa ay nagbigay init sa nanlalamig niyang mga daliri. Nakaupo siya sa lamesa, tulalang nakatingin sa kawalan. Nawala na ang gulat ng kahapon, ang pumalit ay isang mapurol na kirot at umuugong na blangkong pakiramdam. Ano nang susunod? Ang tanong na iyon ay paulit-ulit sa isip niya. Annulment? Oo, siguradong yun na. Pero paano aayusin lahat ng papel? Paano na siya mabubuhay ngayon? Mag-isang nag-aalaga sa amang lumpo. May lakas ba siya? Nag-vibrate ang telepono niya na naiwan sa mesa. Message mula kay Stan. Elena, patawarin mo ko. Mali ako. Magkita tayo at mag-usap. Mahal na mahal kita. Inilapag niya ang cellphone at hindi nag-reply. Ang mga salitang mahal kita ngayon ay mukhang peke, parang murang alahas sa bangketa. Bandang 9:00 ng umaga, tumawag ang best friend niyang si Nadine. Elena sis, kamusta ang housewarming? Sumasabog ang Instagram sa mga pictures ng biyenan mo. Ang daming ebas na ang bongga raw. Natahimik si Elena. Hindi alam kung paano sisimulan. Sis, bakit ka tahimik? May nangyari ba? Nag-aalala na ang boses ng kaibigan niya. At doon na bumuhos ang lahat. Ikinuwento niya lahat. Ang ultimatum, ang pagpapahiya sa ama niya, at kung paano niya pinalayas si Stan. Natahimik si Nadine sa kabilang linya, at maya-maya'y sumabog. Papatayin ko yung hayop na yon, promise. Pag nakita ko yung gagong yon, sasakalin ko siya. Gigil na sabi ni Nadine. Elena, tama lang na pinalayas mo. Di mo alam kung gaano kakatapang dahil diyan. Hindi ko nararamdamang matapang ako. Tapat na pag-amin ni Elena. Pakiramdam ko basag na basag ako. Lilipas din yan. Makinig ka, pupunta ako diyan ngayon din. Hindi ka pwedeng mag-isa ngayon. Ang suporta ng kanyang kaibigan at ang simpleng galit nito kay Stan ay nakapagpasigla kay Elena. Hindi siya nag-iisa. May mga kaibigan siya. At nandyan ang ama niya. Habang hinihintay si Nadine, naglinis siya ng sala. Itinapon ang mga natira sa garbong handaan kahapon sa mga trash bag. Nang luminis ulit ang bahay, gumaan ng kaunti ang paghinga niya. Nagising ang ama niya ng bandang 10:00. Ipinagluto siya ni Elena ng almusal at dinala sa kwarto. Good morning pa! Tiningnan siya ng maigi ng ama niya. Kamusta ka? Ayos ka lang ba? Okay lang po. Pinalayas mo siya? Opo. Tama ba ginawa ko? Tumango ang ama. Anong plano mo ngayon? Makikipaghiwalay. Wala naman kaming pag-aawayan na ari-arian. Sa inyo ang bahay, at yung sasakyan ko ay binili ko bago pa kami ikasal. Sa tingin mo papayag siyang umalis ng ganun-ganun lang? Hindi papayag ang nanay niya. Alam ko po, buntong hininga ni Elena. Kaya kailangan mabilis at malakas ang kilos ko. Sa sandaling iyon, nagsimulang mabuo ang isang plano sa utak niya. Malamig, detalyado, walang halong emosyon. Ang sakit at desperasyon niya ay naging bagong emosyon. Isang napakalamig na puot at determinasyon na protektahan ang sarili niya at ang kanyang ama. Pagdating ni Nadine dala ang isang plastic ng cake at isang bote ng wine. Para daw mamayang gabi, pagtapos na ang laban, ibang Elena na ang kaharap niya. Ang umiiyak at litong babae ay nawala. Ang pumalit ay isang babaeng alam na alam kung ano ang gagawin niya. Okay, sis,
Spill the tea. Anong battle plan natin? Seryosong tanong ni Nadine. Umupo sa kusina. Ganito ang plano. Una, papalitan ko lahat ng kandado sa bahay ngayon din. Pangalawa, hahanap ako ng magaling na abogado para sa annulment. Pangatlo, iimpake ko lahat ng gamit niya at ilalabas sa pinto. Kunin niya kung kailan niya gusto. Napapito si Nadine. Yan ang palaban. Paano kung magwala at mag-amok? E di itatawag ko sa pulis o sa barangay. Bagong kandado to. At may mga testigo sa eskandalong ginawa niya kahapon. Nga pala, andun din ba yung asawa mo kahapon? Andun. Narinig niya lahat. Galit na galit din siya. Willing siyang maging witness kung kailangan. Perfect. Nag-usap sila buong umaga para plansahin ang mga detalye. Naghanap si Elena sa internet ng sikat at magaling na abogado sa syudad nila. Nagpa-schedule siya ng consultation para bukas. Tapos tumawag ng locksmith para palitan ang mga kandado. Kinahapunan, tumawag na naman si Stan. Pinatay ni Elena ang tawag. Kaya nagsimula itong mag-text. Elena, nakikiusap ako. Bigyan mo ako ng tsansa na ayusin to. Isang malaking pagkakamali yung nangyari. Kakausapin ko si Mama. Mag-so sorry siya. Hindi ko kaya nang wala ka. Binasa ni Elena ang mga text na iyon na may malamig na kuryosidad, na parang isang scientist na nag-iimbestiga sa insekto. Walang emosyon na nabuo sa puso niya. Namatay ang pag-ibig niya kagabi sa harap ng 30 bisita. Pagsapit ng gabi, nakaramdam siya ng matinding lakas. Nariyan pa rin ang sakit, pero hindi na siya pinaparalisa nito. Imbes, naging gasolina ito para kumilos siya. Pumasok siya sa kwarto, binuksan ang aparador, at isa-isang kinuha ang mga gamit ni Stan, mga suit, barong, polo, t-shirt, pantalon. Isinilid niya lahat sa malalaking itim na garbage bag. Sa bawat damit na tinatapon niya sa bag, gumaan ang pakiramdam niya. Parang itinatapon niya ang nakaraan niya, nililinis ang bahay at buhay niya mula sa presensya nito. Nang mapak na lahat, dinala niya ang mga bag sa labas, sa tabi ng main door, isang bundok ng itim na plastik sa labas ng pinto. Ito na lang ang natitira sa 5 taong pagsasama nila bilang mag-asawa. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Namumutla at pagod ang mukha, nangingitim ang ilalim ng mata. Pero ang tingin niya ay matapang at malinaw. Wala na ang takot. Napagtanto niya na tama ang ama niya. Minsan, kailangan mong hayaang lumaki ang apoy para mamatay ito. Ang sunog kagabi ang sumira sa pamilya niya. Ngunit iyon din ang nagpatibay sa kanya. Ginawa siyang isang palaban mula sa pagiging biktima. Handa na siya sa giyera. Nagsimula ang umaga, sa pagdating ng locksmith. Makalipas ang 1 oras, amoy grasa at langis ang paligid, ngunit may bago at makintab ng kandado ang pinto. Kinuha ni Elena ang keychain niya, inalis ang lumang susi ni Stan, at itinapon ito sa basurahan, isang simpleng kilos na naging simbolo ng tuluyang pamamaalam. Pagkatapos noon, tinawagan niya si Stan. Agad itong sumagot, at halata ang pag-asa sa boses nito. Elena? Tumawag ka? Oo. Ang boses ni Elena ay pantay at napakalamig. Tumawag ako para sabihin sa'yo ang 2 bagay. Una, pinalitan ko na ang mga kandado. Huwag mo nang subukang pumasok pa ng bahay. Pangalawa, nakapak na ang mga gamit mo at nasa labas ng pinto. Pwede kang pumunta rito at kunin yan buong araw ngayong araw. Kung hindi mo kukunin, itatapon ko lahat yan sa kalsada. Natahimik ang kabilang linya. Seseryoso ka ba? Nahihirapang tanong ni Stan. Mukha ba kung nagbibiro? At isa pa, Stan. Wag mo na akong tatawagan ulit. Lahat ng komunikasyon sa susunod ay sa abogado ko na. Magfa-file na ko ng annulment. Pero, Elena, teka muna. Mag-usap naman tayo. Nasabi na natin lahat ng dapat sabihin sa housewarming. Paalam. Pinatay niya ang tawag bago pa ito makasagot. Medyo nanginginig ang mga kamay niya, pero sa loob-loob niya, alam niyang tama ang ginawa niya. Tama na ang pagpaparaya, tama na ang pagbibigay ng dahilan, oras na para kumilos. Ipinagluto niya ng almusal ang ama niya at tahimik silang kumain. Nakita ni Mang Victor ang kondisyon ng anak, kaya hindi na ito nagtanong pa. Naroon lang siya, at sapat na yon bilang pinakamabuting suporta. Kinahapunan, tulad ng inaasahan, dumating si Stan. Nakita ni Elena sa bintana ang kotse nito. Hindi ito nag-iisa. Kasama niyang bumaba mula sa kotse si Aling Carmen. Siyempre, mapait ng ngiti ni Elena. Hindi pupunta ang bata kung wala ang mommy niya para maging backup.
Hindi niya binuksan ang pinto. Pinanood lang niya sila sa pamamagitan ng CCTV camera na ininstall ng asawa ni Nadine kaninang umaga. Nakikita sa screen ng cellphone niya ang lahat ng nangyayari sa labas. Pumindot sa doorbell si Stan. 1, 2, 3 beses. Tapos nagsimulang kumatok ng malakas sa pinto. Elena, buksan mo to. Alam kong nasa loob ka. Kukunin lang namin yung mga gamit. Nakatayo si Aling Carmen sa likod niya. Nakataas ang kilay. Nakikita mo na anak. Malakas na sinabi nito. Halatang sinasadyang iparinig kay Elena. Lumalabas na ang totoong kulay niya. Pinalayas ang asawa sa bahay na parang aso. Kalmadong pinanood ni Elena ang teleseryeng ito. Binuksan niya ang screen recording sa phone niya. Elena, sisirain ko ang pinto na to, sigaw ni Stan. Nawawalan na ng pasensya. Saktong doon na tinawagan ni Elena ang police station ng barangay. Hello po, kalmadong sabi niya. May nagwawalang tao po rito sa labas ng bahay ko, ang dati kong asawa, at nagbabantang sisirain ang pinto ko. Eto po ang address. Opo, nagwawala po sila. Habang papunta ang mga pulis, patuloy ang pagkalabog ni Stan at ng kanyang ina. Sumisigaw si Aling Carmen na walang utang na loob, at magnanakaw daw si Elena, habang si Stan ay sinusuntok ang pinto at nagmumura. Nire-record ni Elena ng buong tapang ang lahat ng iyon. Pagkalipas ng 10 minuto, dumating ang police patrol at tanod ng barangay. Bumaba ang 2 pulis at lumapit sa pinagmumulan ng ingay. Ano pong nangyayari dito? Seryosong tanong ng isa. Agad na humarap si Aling Carmen. Ang anak ko ay hindi pinapapasok sa sarili niyang bahay, yung asawa niya. Pinalayas siya at hindi binibigay ang mga gamit niya. Hindi niya bahay ito. Narinig nila ang boses ni Elena. Binuksan niya ang pinto, hawak ang cellphone. Ang bahay po na ito ay nakapangalan sa papa ko. Heto po ang titulo. Pinakita niya ang kopya. At itong lalaking ito ay asawa ko na. Kasalukuyang pinoproseso ang hiwalayan namin. Pinagbabantaan niyang sisirain ang pinto ko. Heto po ang video. Pinakita niya ang phone screen sa pulis. Tiningnan ng pulis ang video. At lumipat ang tingin sa namumulang si Stan at sa ina nito. Sir, pwede bang makita ang ID niyo? Habang kinakausap ng mga pulis si Stan, inilabas ni Elena ang mga garbage bag na naglalaman ng mga damit. Heto na po ang mga gamit niya. Pwede niyo nang kunin. Wala nang ibang naiwan na gamit niya sa bahay na to. Sinugod ni Aling Carmen ang mga bag at sinimulang punitin, chinecheck kung nandun ang lahat. Nasaan yung winter jacket niya? Yung mga mamahaling relos na niregalo ko sa kanya? Ninakaw mo no? Wala akong ninanakaw. Lahat ng nasa loob ng cabinet, andyan. At pinapayuhan ko ho kayo na manahimik kung hindi magsasampa rin ako ng reklamo sa inyo dahil sa paninirang puri. Natapos ang mga pulis sa pagtingin ng ID. So, malinaw po ang sitwasyon. Sabi ng investigador. Hindi po sa inyo ang bahay na to. Wala po kayong karapatang tumira rito, lalo na't nanggugulo kayo. Kunin niyo na po yung gamit niyo at umalis na kayo, kung hindi dadalhin namin kayo sa presinto at doon tayo mag-uusap. Tinitigan ni Stan si Elena ng may matinding galit. Pagsisisihan mo to, ngit-ngit niya. Nagsisisi na ako. Kalmadong sagot ni Elena. Nagsisisi ako sa 5 taon na sinayang ko sayo. Binitbit niya ang mga plastic bag at, walang sabi-sabi, naglakad na papunta sa kotse niya. Binigyan pa si Elena ng huling masamang tingin ni Aling Carmen bago ito sumunod sa anak. Nang makaalis sila, lumingon ang pulis kay Elena. Ma'am, magfa-file po ba kayo ng formal na reklamo? Opo, matigas na sagot niya. Dahil sa banta sa buhay ko at pagsubok na gibain ang pinto ko, ang matapang na sagot na ito ay ang kanyang counter-attack. Hindi na siya biktima ngayon. Siya ay isang taong ipinagtatanggol ang sarili niyang bahay, pamilya at dignidad, at handa siyang lumaban hanggang dulo. Matapos ang insidente sa mga pulis, nagkaroon ng katahimikan. Hindi na tumawag o nag-text si Stan. Mukhang natauhan na ito matapos dalhin sa presinto at magawa ng blotter. Ibinaling naman ni Elena ang buong atensyon sa pagproseso ng annulment niya. Ang abogado niyang si Attorney Inigo ay isang tunay na propesyonal. Tahimik at detalyadong binuo ng abogado ang kaso nila gamit ang mga matibay na ebidensya. Ang pampublikong pamamahiya sa housewarming na may mga testigo, ang pagtatangkang gibain ang pinto na naitala ng pulisya, at ang pinakamahalaga ang pruwebang ang bahay. At lahat ng ari-arian ay nabili mula sa pera ni Elena o ng ama nito bago at sa labas ng kanilang joint marital properties.
Talo sila sa kasong ito, sabi ng abogado. Ang pwede lang nilang isumbat ay yung pera ni Stan sa joint account. Pero madaling patunayan na halos wala naman siyang naiambag. Ngunit hindi basta-basta susuko si Aling Carmen. Makalipas ang isang linggo, nakatanggap si Elena ng demand letter mula sa abogado nila Stan. Gusto nilang makuha ang kalahati ng halaga ng bahay at kalahati ng halaga ng kotse ni Elena na binili bago pa ang kasal nila bilang conjugal property. Kabaliwan to. Inis na sabi ni Elena habang pinapakita ang letter kay Attorney Inigo. Pinagawa ang bahay na gamit ang pera mula sa ibinentang bahay ni Papa. Ipapalabas nila na ginamit ni Stan ang sarili niyang ipon para ipagawa yan, buntong hininga ng abogado. May resibo ba silang hawak? Wala. Halos wala siyang sahod nitong mga nakaraang taon. Kami ni Papa ang bumibili ng malalaking bagay. Kung ganun, pananakot lang yan. Gusto lang nilang ma-stress ka at mapaatras. Huwag tayong magpapasindak. Ang sumunod na atake ay galing sa social media. Nagsimulang tawagan at i-message ni Aling Carmen ang lahat ng kilala nila. Nag-imbento ito ng nakakaawang kwento na kesyo naging walang utang na loob daw ang manugang niya, pinalayas ng walang bitbit ang anak niya, at nilalayo daw nito ang may sakit na ama na inaruga pa naman daw nila. Puro kasinungalingan, ginagawang santa ang sarili, at halimaw naman si Elena. May ilang naniwala, ilang malayong kamag-anak ni Stan ang nang-block sa kanya, pero wala rin namang pakialam si Elena sa kanila. Pero karamihan ng mga taong totoong kilala sila ay alam kung ano ang totoo. Sina Nadine at ang asawa niya ay masigasig na ipinagtanggol ang kaibigan at nagkwento kung ano talaga ang nangyari sa party. Ang rurok ng lahat ng dramang ito ay nangyari sa mismong hearing sa korte. Dumating sina Stan at Aling Carmen, kasama ang bagong abogado mas mukhang mayaman at mayabang. Masama ang itsura ni Stan, pumayat at nangitim ang ilalim ng mata. Hindi man lang niya tinaas ang ulo niya. Ang ina niya ang nagdadala ng laban. Nagsalita ito ng napakarami at napakadrama kung paano ibinuhos nito ang buhay at pag-aalaga sa bahay na iyon at sa biyenan niya, at kung paano raw nagpakahirap ang anak niyang magtrabaho para sa pamilya. Sumasang-ayon pa ang abogado nila, naglalabas ng mga resibo ng biniling sabong panlaba para patunayan na nag-aambag daw sa pamilya ang asawa. Nakinig lang si Attorney Inigo na may manipis na ngiti. Nang turn na niya, maikli ngunit diretso siya. Ipinakita niya ang titulo ng bahay, mga bank statement na nagpapatunay na lahat ng malalaking bayarin ay si Elena at ang ama nito ang nagbayad. Pagkatapos ay tinawag niya si Nadine, na nagpatunay sa matinding panlalait na nangyari sa party, at sa kanya inilabas ang alas. Your Honor, gusto ko pong i-present as evidence ang isang voice recording. Napilitan po ang aking kliyente na i-record ang pag-uusap ng respondent at ng kanyang ina tungkol sa pagplano nilang ipasok sa isang institusyon o home for the aged ang kanyang amang disabled nang walang pahintulot. Natahimik ang buong korte. Tumayo si Aling Carmen mula sa upuan niya. Kasinungalingan yan! Paninirang puri! Maupo ka, Mrs. Seryosong babala ng judge. I-play ang recording, pinindot ni attorney. Inigo ang recorder. Umalingaw-ngaw sa korte ang boses na bahagyang maingay pero malinaw na boses ni Aling Carmen. Kailangan na nating tapusin yung problema sa biyenan mo. Sumisira siya sa image ng bahay natin. May nahanap akong magandang home for the aged, pangmayaman, at sosyal. Sabihin na lang natin na para din naman sa ikabubuti niya. At si Elena? Iiyak lang yun tapos tatahan din. Ang importante, Stan, panindigan mo. Ito ang record na nakuha ni Elena ilang araw bago ang housewarming nung marinig niyang nakikipag-usap sa telepono ang biyenan niya. Binaliwala niya lang yon noon. Inisip na panibagong kayabangan lang. Pero ngayon, ito ang naging panalo nila. Naging kulay abo ang mukha ni Aling Carmen at tahimik na napaupo. Tinakpan ni Stan ang mukha niya ng kanyang mga kamay. Buo at wasak na wasak ang pagkatalo nila. Nagbaba ng desisyon ang korte pabor kay Elena sa lahat ng aspeto. Ang hiling na hatian ng bahay at ari-arian ay ibinasura dahil walang matibay na basehan. Ang annulment ng kasal ay formal nang naaprubahan. Walang nakuha ni isang sentimo si Stan sa bahay. Nang matapos ang hearing, lumabas si Elena papunta sa hallway. Hindi saya ang nararamdaman niya kundi matinding pagod at kawalan. Tapos na ang giyera, nanalo siya. Ngunit ano ang naging kapalit nito? Lumabas din si Stan at sumunod sa kanya.
Mukha siyang isang taong nawalan ng lahat ng bagay sa mundo. Elena! Mahinang tawag nito. Gusto kong humingi ng tawad. Sa papa mo. Wag na, sagot ni Elena. Ayaw ka na niyang makita. Naiintindihan ko na lahat. Huli na, pero naintindihan ko na. Nasira niya. Ang lahat. Ngumuso ito sa direksyon kung nasaan ang ina nito sa loob ng korte, na hanggang ngayon ay tulala pa rin sa nangyari. Ang humayaan sa kanya na gawin yan, sabi ni Elena. Tumalikod siya at naglakad palabas. Hindi na lumingon pabalik. Tapos na ang lahat ng masama. Tapos na ang hidwaan. Ang mga taong nanakit sa kanila ay natalo na. Sa harap niya ay isang bagong buhay na hindi pa niya alam. Pero sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi na siya natatakot dito. Lumipas ang 6 na buwan. Natapos ang tag-ulan, at nagsimula na ang pamumukadkad ng mga bulaklak sa harding pinalago ni Elena may mga sampagita at santan. Unti-unti nang bumalik sa normal ang buhay nila. Matapos ang kaso sa korte, tila naglaho na parang bula si Stan at ang ina nito. Nabalitaan ni Elena mula sa iilang common friends na ibinenta na raw ni Aling Carmen ang apartment nito sa Maynila at lumipat na sa ibang probinsya. Si Stan ay nag-resign na rin sa paborito niyang trabaho. Kung saan na sila at kung anong nangyari sa kanila hindi na alam ni Elena at wala rin siyang pakialam. Nakasara na ang kabanatang iyon sa buhay niya. Ang mga unang buwan ang pinakamahirap, ang bahay, na dapat sanay simbolo ng pamilya at kaligayahan, ay napakalaki at napakawalang tao. Minsan, nakakabingi ang katahimikan at tinatamaan siya ng matinding kalungkutan sa gabi. Pero nandyan ang papa niya, ang tahimik nitong suporta, ang kalmado at buong-buong presensya nito ay mas mabisang panggamot kaysa sa anumang salita. Marami silang oras na magkasama, nanonood ng lumang pelikula, nagbabasa ng malakas, nag-uusap tungkol sa balita. Muling nakilala ni Elena ang ama niya, hindi lang bilang isang may sakit na kailangan ng tulong, kundi bilang isang matalino at malakas na lalaki na may magandang sense of humor. Alam mo anak, sabi nito, isang gabi habang nakaupo sila sa lanai. Masaya ako na nangyari ang lahat ng yon. Paano mo nasabi yan? Nagulat na tanong ni Elena. Dahil nakita ko kung gaano ka katapang ngayon. Ipinagtanggol mo ko. Ang sarili mo. At ang bahay natin. Proud na proud ako sa'yo. Higit pa sa inaakala mo. Ang mga salitang ito ay naging pinakamagandang pabuya kay Elena. Ibinuhos niya ang sarili sa trabaho. Ang project niyang lumang mansyon ay naging sobrang ganda at marami ang pumuri, kaya sunod-sunod ang dumating na bagong kliyente sa kanya. Nagbukas siya ng sarili niyang maliit na architectural firm, kumuha ng 2 assistant. Ang trabahong ito hindi lang nagbigay ng pera at seguridad sa kanya, kundi isang pakiramdam na buo siya, na hindi niya kailanman naramdaman noong kasal siya. Unti-unti, nawala ang sakit na nakakabit sa bahay. Inayos ulit ni Elena ang mga gamit, itinapon ang anumang nagpapaalala sa kanyang dating biyanan, at kinulayan niya ng mainit at maliwanag na dilaw na parang araw ang mga pader sa sala. Naging sanktuaryo na ulit ang bahay niya, hindi para itago siya sa labas ng mundo, kundi para protektahan siya sa mapait na nakaraan. Nagsimula siyang lumabas ulit kasama ang mga kaibigan, pumunta sa mga theater plays, at nag-travel. Isang araw, sa isang bakasyon niya sa Italy, para mag-unwind, nakilala niya ang isang lalaki. Ang pangalan niya ay Miguel. Isa siyang doktor, hiwalay din sa asawa, at may isang anak na dalaga. Nag-usap sila sa isang maliit na cafe sa Florence. At sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, naramdaman ni Elena ang gagaan ng buhay at ang interes na kumilala ng tao. Napakabagal at maingat ang pagiging malapit nila. Hindi nagmamadali si Elena. Takot pa rin siyang masaktan ulit. Ngunit kabaligtaran si Miguel ni Stan buo ang pagkatao, may tiwala sa sarili. Humahanga ito sa trabaho ni Elena at buong respeto ang pagtingin nito sa nakaraan niya at sa papa niya. Pagkaraan ng 1 taon, umuwi si Miguel sa Pilipinas at lumipat sa bahay niya. Ang dating malaki at tahimik na bahay na para lang sa 2 tao, ay napuno muli ng tawanan, init, at ng isang tunay at hindi pilit na kaligayahan. Agad na nakapalagayan ng loob ng ama niya si Miguel. Nakakapaglaro sila ng chess ng ilang oras, at nagkakaroon ng malalim na usapan tungkol sa buhay. Isang gabi, habang nakaupo sa sala at bukas ang mga bintana, tiningnan ni Elena ang 2 lalaking mahalaga sa kanya ang ama niya
na nagbabasa ng libro, at si Miguel na nakapikit sa sofa at nakaramdam siya ng isang perpekto at buong kapayapaan. Napagtanto niya na ang totoong pamilya ay hindi nakukuha sa papel ng kasal o sa isang magandang bahay. Ito ay tungkol sa respeto, suporta, at kakayahang hindi mang-iwan sa mga pinakamahirap na sandali. Pinagdaanan niya ang matinding pagtataksil at pang-aalipusta. Pero imbes na mawasak, lumabas siyang mas malakas. Natutunan niyang pahalagahan ang sarili niya, ibakod ang mga limitasyon niya, at maintindihan na ang kaligayahan niya ay nasa sarili niyang kamay. Ang bagyo kahapon ang lalong nagpatibay sa kanya, at ngayon, nakatayo na siya sa matibay na lupa sa ilalim ng maaliwalas na kalangitan, handa para sa bagong umaga. Ang sarili niyang umaga, nakarapat-dapat niyang maranasan. Kung naantig kayo sa kwentong ito tungkol sa katatagan ng loob at hustisya, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel. Ibahagi ninyo sa comments kung naniniwala rin ba kayo na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, laging sisikat ang araw?